goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me. Sa pumili na stars card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang plano nila laban sa'yo. Nasense ko kaagad na this could be about your childhood friend na nambubuli sa'yo. Actually, nasense ko rin na masakit sa ulo yung energy. Siguro itong taon na to madalas kanyang naiisip. Some of you, this could be somebody na inakala mo siya na, pero hindi pala. Siya pala'y kaaway mo at hindi lover. Maraming nag-betray sa'yo, yun yung nasa sense ko, kaya siguro marahil nandito ka kasi aminado ka na maraming galit sa'yo. Pero hindi ko naman na-sense dito na ikaw yung masamang tao. Parang na-feel ko dito na ikaw yung nabiktima kasi first of all, with regards sa childhood friend, binubuli ka niya. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, they asked me to cleanse first. I feel na yung plano niyang gawin sa'yo ay betray ka at balak niya magkalat ng kasinungalingan sa'yo and maybe share even your old photos sa social media. I feel na hindi nakakatuwa yung pang-aasar niya. Parang nakaka-depress na nakakalungkot yung energy. Siguro yun yung mararamdaman mo kapag nakita mo yung posting. Pero since nag-read tayo kung ano yung plano, so plano pa lang ito guys, na magkalat siya ng pictures about you and spread rumors about you. So anyway, ito yung cards. I kinda like sense as well yung kasabihan na hindi nagsisinungaling ang balita. Malabo naman yun kasi yung di nagsisinungaling is yung talagang nahuli mo, di ba? Kaysa sa balita kasi these days yung balita pwedeng fake news di ba? So anyway, ito yung cards natin. So I kinda like seeing itong taon na to, hindi pa rin siya nagbabago. At itong taon na to, I feel here na siguro dati kayong magkaibigan, pero meron din part sa iyong buhay na kahit sabihin natin na kaibigan mo siya dati, you're doubtful. Kasi maybe nakita mo yung arrogance niya. Baka itong taon na to mayabang kasi siguro mataas na pag-aralan niya or pwede rin na matalino siya. Kaya hindi siya nakikinig. May pagka-rebelde at masama yung ugali. Kaya nang dalawang isip ka dati kung kaibigan ko ba to o kaaway. So, that will give you a clue kung sino tong nagpaplano ng masama sa'yo. So, kung sino man ito, bala ka niyan traidorin, kontrolin, as you can see, at pwedeng nakawan ka. May nanakawin siya sa'yo kapag nakontrol ka na niya. So, with the chosen being here, so, yung plano niyang gawin, pinag-iisipan niya kung paano siya bumalik sa iyong buhay. Kasi baka nangyari, humiwalay ka na sa kanya kasi nga naging doubtful ka sa inyong friendship or pwede rin sa connection. Kasi kakaiba yung kinikilos niya at hindi ka komportable na sa kanya.
So, itong taon na to, I feel na mga agaw ito, maybe ng jowa, so mag-ingat kayo guys. So, isa sa plano niyang gawin ay gawing stressful yung iyong buhay. So, yung balak niyang gawin ay agawin sa'yo yung tao na kinakasama mo. So, you have the guide being here. So, yun nga, uutuhin niya para magkaroon ka ng stressful na life with regards sa love life. So, anyway, we have the fight and goal. So, ito rin yung balak niyang gawin sa'yo na atakihin ka niya sa iyong trabaho. So, maybe mag-ingat din kayo guys kung may negosyo kayo kasi baka gawin niya, bibili siya ng produkto mo tapos maglalagay ng negative comment na dun sa produkto. Okay, so nakakalungkot yun. Kasi yun nga yung balak niyang gawin. I'm not quite sure kung bakit siya galit. Kasi hindi ko naman nakita dito na may nagawa kang mali. So, parang umalis ka lang ba sa kanya? Kasi nga, masyadong masama yung kanyang pag-uugali. Okay? So, yung balak niya rin gawin is yun nga magkalat ng chismis behind the scenes. Okay? Mag-message or i-text din yung jowa mo. Okay, pero yung iba naman sa inyo, yung jowa nyo hindi naman agad ng kakagat sa pain. Iiwasan, as you can see. So, you also have the accident and treasure. So, I kinda like feel na ito rin yung balak niyang gawin na ikaw ay ill-wish, mag-isip siya ng masama na mangyari sa'yo, which is sad. Okay? Kasi siguro ito yung nangyayari ngayon na nakikita ka niya na nagkakaroon ng pera or umaasenso, kaya gusto ka niyang sirain. I feel na siraan yung produkto kung may binibenta man kayo, guys. So, you have the protest and balance. So, yun nga, nakita niya sigurong balance yung buhay mo. Gusto niyang gambalain. Yun yung balak niyang gawin. So, I kinda like feel na with this energy, siguro ito rin yung, kung kumari influencer ka, balak niya rin siguro na lagyan ng negative comments yung channel mo or mag-dislike and so forth. Balak niya mag-rebelde sa'yo. Yung dapat mong gawin guys, umiwas na lang kayo. Hayaan nyo, i-block nyo na lang. Huwag nyo nang patulan. Kasi kung pinatulan nyo yan, lalala lang yan. Okay? So, yun nga. Naghanap itong taon na to ng kaaway. Kasi I kinda like feel na hudas itong taong ito. Kaya nasabihin natin na minahal mo siya bilang kaibigan, kamag-anak, or pwede rin karelasyon mo dati. You know, gusto kanyang awayin. Kasi I feel na kung sino man to, demanding siya. Siguro materialistic siya. Iba siguro sa inyo, inahas ka niya. Gold digger, baka ginamit lang kayo sa pera or kung ano man. Kaya rin kayo sumuko sa friendship na to. Or sa relasyon, kung ano man yan. Next that we have is this one. So, anyway, ito yung gusto niya mangyari, kaya balak niyang atakihin yung iyong trabaho. Kasi ayaw niya na may kinikita ka. Ayaw niya na may nangyayari sa iyong buhay. Gusto niyang umalis ka ng trabaho mo. Or, you know, lubayan mo yung negosyo. Yun yung gusto niya mangyari. So, we have the stars here. So, ito siguro yung nangyayari ngayon sa iyong buhay. Na kung saan ka man ngayon sa career, can be also sa love life. Kasi iba sa inyo may love life. Kaya balak din niya atakihin yung love life mo. Ay nasa maganda kang kinatatayuan ngayon. So, with the stars here na card, ibig sabihin din na ito, destined sa'yo yung mga bagay na meron ka sa ngayon. At, you know, may mga tao na ingit sa ganyan. Lalo na yung mga wala pang career, wala pang business, wala pang karelasyon, magsiselos. So, yun yung nangyayari. Kaya niya balak na matanggal kung ano man yung nagpapaligaya sa'yo or nagpapabalanse sa'yo. Anyway, let's see what else do we have here. So, we got this one. Survey. So, siguro iba sa inyo ay artistic at saka siguro yung negosyo nyo is more on about arts.
So, balak niya siraan yung trabaho mo, which is sad. So, you have the alone in reverse. So, maybe yung iba sa inyo may karelasyon na. At yun nga, balak niyang sirain yung connection para maging alone ka. So, you have this one in reverse. We also got take it easy. And we have this one. So, I kinda like feel na yung balak niya sa inyo ay, you know, I feel na maltratuhin ka rin, yun ang nasa sense ko. At saka maligaw ka rin ng landas with regards sa career at kanon din sa love life. I kinda like see na yung balak niyang mangyari is hindi mo may expect na yun yung gagawin niya sa'yo. Kasi with the take it easy being here, yun nga, hindi mo inaasahan na gagawin ng matalik mong kaibigan, kamag-anak or anuman, yan, na ganituhin yung buhay mo. Kasi first of all, may pinagsamahan kayong dalawa eh. So, anyway, okay, they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. I feel na kung sino man itong taon to, guys, lagi siyang bigo. Hindi siya maangat. Kung may negosyo man siya, minamala siya sa negosyo. Kaya siguro siya naiinggit sa'yo kasi hindi siya asensado. At I kinda like sense as well na naiinis siya sa kanyang buhay. So, basically, ito yung balak niyang gawin kasi nga hindi siya natutuwa sa buhay niya. So, we have this one. So, yung balak niyang gawin ay lagyan niya ng third party yung karelasyon mo. Kasi siguro nakita niya na may lover ka na. So, balak niyang agawin yung lover mo. Kasi, kung sino man si lover, soulmate mo yan. Mamahalan kayong dalawa. Pero, yung maganda dito, guys, malabo. Malabong umalis si lover mo. Kasi hindi siya passionate sa ibang jowa or ibang babae or lalaki. Okay? Kasi ayaw niya ng imbalance. So good. Most of you guys, yung partner mo, ayaw. Ayaw sa kung sino man yung nagbabalak na yan. So anyway, ito yung maganda na may emotionally fulfilled ka kasi hindi papatol yung lover mo dito sa taong nagbabalak. Okay? So, kung sino man itong tao na to, I feel na ahas siya sa lipunan. Talagang ginagawa niya to, ginigipit niya yung mga tao na pinagsasalosan niya. Kasi siya mismo, hindi siya angat. Lagi siya may issue sa pera. As you can see. So, lagi siyang broken-hearted kaya gusto niya manira ng buhay na may buhay. So, tinitira ka niya with regards sa career. Ito yung balak niyang gawin kasi sa ngayon siguro passionate ka pa sa career. So, kaya yung balak niyang gawin ay mawala yung career mo. Pero whether this person like it or not, yung career mo talaga meant para sa'yo. Kaya meron tayong star card dito. At yung star kasi ibig sabihin yan destined. Okay, nakadestino talaga sa'yo yan. So, paano niya matatanggal yung tao na destined para sa'yo at yung trabaho na talagang swak sa'yo, diba? So, and with the Justice card being here, I just see na kung ano man ang gawin niya sa'yo, guys, may balik yun sa kanya. May karma yan na kapalit. So, yung dapat nyo lang gawin kasi based already mo more on plot sa paninira, gawin yung jowa mo, ganun. Gawin nyo na lang, guys, you know, just block na lang that person. Okay? Kasi sisirain lang niya yung buhay mo, pati na rin yung career, love life din. Okay? Alam ko yung basta nyo nasasaktan kasi itong tao na to na may balak gumawa ng mali, malapit sa inyo. So, take some time to heal. Okay? And anyway, that's it, guys, with regards sa inyong reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you.
Sa pumili na family card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong plano sa'yo ng iyong kaaway. So, itong taon na to may binabalak siyang masama sa'yo. At I feel na lubos mong pinagkakaingatan yung sarili mo. Siguro nag-aalala ka lagi. Kasi baka kung sino man yung kaaway mo, nafe-feel ko maldita siya. Okay? Or pwede rin maldito kung sakali man lalaki ito. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. At saka na-feel ko itong taon na to, napakasinungaling. Okay? At feeling mo wala siyang karapatan. At galit na galit ka talaga sa kanya. Okay, kung sino man ito guys, hindi ko na feel na matalik kayo magkaibigan. More on karibal, yun nasa sense ko. At talagang may samaan kayo ng loob sa isa't isa. Hindi ko talaga na feel din na ay pinagsamahan kayo as let's say, naging magkakampi, hindi. Parang yung unang impression, kaaway na agad. Yun yung nakikita ko. So, anyway, we have this one. So, yung balak niyang gawin, mag-ingat kayo. Kasi magpapanggap siya na mapagkakatiwalaan mo siya. Kasi siguro yung nangyari dito is, ito na parang masyado mong dinedepensan yung sarili mo. Marahil dahil marami ka nang napagdaanan sa buhay at nafe-feel ko may galit ka. Okay, so hugs to you. Take some time to heal, guys. Okay, so mag-ingat kayo kasi balak niya na magpanggap na kaibigan mo. Pero hindi ko talaga nafe-feel na mabuti siya. Kasi yung balak niyang gawin, sirain lang yung buhay mo, kulamin ka, hindi yung balak niyang gawin. Okay, at hindi ko na gugustuhan yung energy na to, guys. Okay, kasi kung sakali man itong taon na to ay opposite, ka-opposite mo sa kasarian, may balak siya with passion. Okay, pero siguro balak kanyang gayumahin. Ingat kayo kung ganun man yung case. So, yun yung balak niyang gawin. If ever is the case about, let's say, love and passion, you know, yung balak niyang gawin, siguro, lagyan ka niya ng parang pang-attraction para maakit sa yung mga tao at may kung ano mangyari sa'yo. So, protection lang, guys. Pray kayo sa Panginoon na maprotektahan kayo sa mga ganyang klaseng spell work, okay? Lesson that we have is this one. So, I feel here na yung balak niyang gawin talaga ay sirain yung iyong buhay. Kasi nakita ka niya na nasa maayos ka na relasyon or pwede rin na yung mga tao sa paligid mo talagang caring. At saka yung swerte ka, lalong-lalo na sa career, which is nice. And with the open being here, so, ibasa nyo guys, iwasan nyo mag-brag posting. Okay, kasi itong kaaway mo, nakatingin sa social media mo at nakikita niya maayos yung buhay mo. At ito yung balak niyang gawin na sirain yung buhay mo. At magpanggap na kaibigan mo pero, you know, siya pala ay ahas. Kasi naiinis siya eh, kapag nakikita niyang may maganda nangyari sa iyong buhay. At saka yun nga, kaaway mo siya. Kung sakali mo magpanggap siya na kaibigan mo, magka-close kayo, iba yung vibe niya eh. Siguro mararamdaman mo naman yan sa oras sa magkita kayo na feeling mo talaga hindi mo siya kasundo. Kasi minsan nararamdaman mo yan eh. So, you have the family here.
So, i-base ko dito sa pinakita ng cards natin. So, marahil ito yung nangyayari sa iyong buhay. Talagang magandang nangyayari sa buhay mo. At kung sino man tong salbahe na tao, nakatingin siya sa nangyayari sa iyong pamilya, or pwede rin nakastalk siya sa iyong social media kasi nakita natin. Siguro iba sa inyo mahilig mag-posting. Okay, naiinggit siya sa nakikita niya na nangyayari sa'yo. So, you know, itong tao na to may crab mentality, attitude, or mahilig siya manira ng tao, buhay ng iba. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel na kung sino man to, meron siyang evil entity within. So, might as well iwasan nyo siya, guys. Kasi pag hindi niya makontrol yung sarili niya, baka saniba na siya. So, yun yung hindi maganda. At kung anong gawin niya pag nangyari yun. So, we have this one, my dream. We also have the care in reverse. So, pangarap ng tao na to na meron siyang ganitong buhay na kagaya mo, meron kang mga tao sa paligid na nagkikare sa'yo. Siya kasi wala eh. So, yung balak niyang gawin ay mag-try siya na maging friend mo. Pero pinoprotektahan ka ng Panginoon against this person. So, we have this one in reverse. So, unjust. So, iniisip niya na hindi mo deserve yan. Yun yung nakikita ko. So, we have the keep here and we have the treasure. Meron kayo sigurong bagay na nakakayamanan. Siguro naisip niya na mayaman ka kasi nakita natin yung pagkaswerte mo dito. Kasi swerte ka with regards sa career. So, ina-assume niya na mayaman ka. We also have this one in easier ways. So, as I tell earlier on, na sinungaling itong tao na to. So, wag kang pa-fall sa kanya kasi magpapanggap siyang kaibigan mo pero hindi naman pala. So, yeah, this one in reverse. So, isa rin sa balak niyang gawin ay curse ka talaga. Hermit in easier way. Tsaka ito. So, mag-ingat kayo sa kanya kasi yung balak din niyang gawin sa iyong buhay ay gawin ka na kagaya niya na crazy or wala sa sariling katinoan kasi yung nasa-sense ko na vibe sa kanya na wala na siya sa kanya sarili. Okay? Kasi sino bang mag-iisip na gusto mo sirain ng buhay na may buhay? Kasi based sa yung reading, hindi ko naman na-sense dito ba't siya galit sa'yo. Feeling ko, siguro yung galit na energy na sa sense ko dito is maiinis ka sa kanya. Kasi sinisira niya yung buhay mo. So, with the hermit here, so, whether this person like it or not, halata sa kanya na may something. May something sa kanya. Parang may kalok ba? Yun yung nasa sense ko. So, tinan natin kung ano pa. I feel na kung sino tong tao na to, lagi siyang minamalas or kinakarma. At saka may pagkatampuhin siya kung pinagsasalitan siya ng di maganda. I feel na maraming galit sa kanya kasi ahas siya. At ayaw sa kanya ng tao. Okay, na-sense ko mangkukulam siya, guys. Mag-ingat kayo. So, anyway, see what else do we have here. So, we have this one. So, itong taon na to, ito yung mararamdaman mo sa oras na makita kayo na maguguluhan ka sa kanya. Para feeling mo kakaiba tong tao. You know. At saka nagmamatigas siya. Hindi siya maramdamin. Hindi siya basta umaalis.
So, we have this one here. So, yung balak niyang gawin sa'yo with regards sa yung career, awayin ka niya. Tapos, kasi nakita ka niyang mayaman eh. So, yung balak niyang gawin, mawala yung yaman mo. Pero with the moon in reverse, ibig sabihin, mare-reveal kung ano man yung binabalak niyang masama sa'yo. Or kung may nagawa man siya masama sa'yo, bilang lilitaw yon, biglang malalaman yung katotohanan, at sa oras na malaman mo, baka may sabihin kang di maganda. So, nasabi ko before na maramdamin siya. Kung may sabihin kang di maganda, masakit para sa kanya. Kasi that we have is this one. So, yun nga, may fortune ka, tsaka may mga tao nagmamahal sa'yo. So, itong tao na to, maramdamin siya kasi wala nagmamahal sa kanya. Kaya siya naiinggit sa'yo at kung ano. Pero I feel na kasalanan din niya kung bakit, walang ganito sa kanya kasi mga tao sa paligid niya, binebetray niya. Sinisiraan niya or kung ano man ang ginagawa niya. So, pero na-feel ko malungkot yung energy mo eh. Kahit nasabihin natin na naawa ka sa kanya, pero ayaw mo. Ayaw makisalamuha kasi alam mo yung ugali niya. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight, and God bless all of you. Sa pumili ng flight card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang plano nila laban sa'yo. Sa simula pa lang, nasense ko yung kantang Pinoy Ako. Siguro ikaw yung tipong tao na patriotic. At nasense ko rin na mapagmahal sa Diyos at sa kapwa. I feel na nandito ka para alamin yung lahat ng issue. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Yung cards mo nagsusulputan. Eh, kakalito tuloy. Excited silang lumabas. So, tingnan natin kung anong nangyayari. Kung ano yung plano laban sa'yo. So far, kung sino naman ang may plano laban sa'yo, nakafocus tong tao na to sa'yo. Yung nakakalungkot dito, hindi lang isang tao yung against sa'yo, kundi grupo sila ng tao. Kanina nabanggit ko na ikaw ay mapagmahal na tao. Okay? So, kahit na sabihin natin may grupo na tao na against sa'yo, may grupo rin naman na tao na mabait sa'yo. At with regards sa letter, I feel na balak mangyari ng mga taong ito na nagpaplano laban sa'yo, magpadala ng sulat sa mga tao nagmamahal sa'yo. Next that we have is this one. So, ito siguro nangyayari ngayon na
talagang mabait kang tao at malapit ka rin sa Panginoon. Kaya yun nga, maraming mga taong nagmamahal sa'yo at yung basta sa inyo ay sikat. Lesson at Rikat is this one. So siguro kaya ka nilalabanan ng maraming tao kasi first of all, you are somebody na just at yun nga mapagmahal ka. You know, marami nakapalibot sa'yo na mga tao na mabubuti. Lesson that we have is this one. So, I kinda like see na yung balak nilang gawin sa'yo is, you know, magpanggap na kaibigan mo rin sila. Mag-ingat ka or magmakaawa sa'yo na parte sila ng iyong grupo. Pero may kita mo yung kayabangan ng taong ito. Parang ma-pride sila na kaya nilang lusutan. So, yun yung balak nila. Pero sa oras na, you know, matanggap mo sila yung balak nilang gawin, ay agawin sa'yo yung mga kaibigan mo dati, yung mga mabubuti, may potential din na gusto ka rin nilang makulong. Or, parang gusto nilang, you know, pasamantalahan yung iyong kabutihan. So, we have the coach here in this, okay? So far, ito yung dapat mong gawin na gabay is iwasan mo kung ano man yung offer. Kung mapansin mo na mayabang yung taong yun or may kakaiba sa kanya, iwasan mo na. At saka, you need to learn na protektahan din yung sarili mo. Kasi baka ikaw yung tipong tao na akala mo lahat kaibigan. Kasi nakita natin dito sa yung reading sa dito pa lang, napapalibutan ka ng mga tao, nagmamahal sa'yo. So yung balak nilang gawin, padalhan ka ng sulat, magpanggap na kaibigan mo din, yung pala ay hindi. Kasi gusto nila maging connected sa'yo. So, mag-ingat ka kasi yung balak nilang gawin is lagyan ng espiya ang iyong buhay. Pwedeng, itong taon na to, kung single ka, magpanggap siya na may gusto sa'yo, yung pala, you know, mag-i-espiya sa'yo. Kasi gusto nila maging connected sa'yo, and dahil yun yung balak niyang gawin. So, in the transformation and daydreams, so itong taon na to, marami siyang naiisip na planong mangyari sa'yo. Gusto niyang mag-transform yung buhay mo, hindi sa nakakabuti, kundi para sa pansarili niyang kagustuhan. Parang gusto niya siya yung masunod kasi nga may pride siya. Let's not wake up, this is one. So, I kinda like see na itong taon na to, balak din niyang kumuha ng mga bagay na meron ka. At balak niyang gawin sa bagay na yon is gamitin niyang pangkulam sa'yo. So, mag-ingat ka. Ito rin yung balak niyang gawin na kung maging close na kayo, biglayan ka ng regalo. Pero yung regalo na yon nakulam na. Which is sad, so we have the light here. So, kaya niya to ginagawa, guys, kasi isa kayo sa napili ng Panginoon na may gawin para sa mundo. So, marahil kung sino man tong grupo ng tao na yan, maybe they are somebody na they work for evil. Honestly, so we have the flight here. So, anyway, ito yung nangyayari na malapit ka sa Panginoon at maganda yung nangyayari sa iyong buhay. So, yung balak gawin ng kaaway mo or kung sino man na against sa mga taong kagaya mo, you know, gusto niya sirain kung ano man na meron ka sa ngayon. So, tingnan pa natin kung ano pang meron. So, we have this one, wonderful. So, maybe ito yung buhay mo sa ngayon, masaya. Napapalibutan ka ng mabubuting tao. So, yung gusto niya mangyari ay maging malungkot ka. With the ginger being here, so gusto niyang magsalita, magpanggap na lover mo or magpanggap na kaibigan siya, pero hindi naman. Yung pala espiya para sa yung kaaway yung gagawin niya. So, we have the loose. In his survey, we also have this one
in reverse, and we got this. Okay, siguro yung buhay mo sa ngayon ay mabilis or may nangyayari sa yung buhay. Hindi mabagal yung nangyayari or proseso. So, meaning, yung buhay mo dire-diretso lang. Nasa tamang phase ba? Yung buhay at masaya ka. Wala kang inggit. Parang ikaw yung tipong tao na nakafocus sa ginagawa mo, hindi ka tumitingin sa ibang tao tapos magsiselos ka, hindi ka ganon. Kasi may mga tao na busy, tumitingin ng social media tapos may inggit, hindi ka ganon. Kaya dire-diretso yung buhay mo kasi nakafocus ka lang sa iyong buhay. So, tingnan natin kung ano pa. Okay, nasense ko yung kantang teka, inisip ko yung title. Basta tungkol siya sa friendship naisip ko yung chorus part. When you call my name, I'll be there. Parang kanon yung lyrics niya. Nakalimutan ko eh. So anyway, yun nga, magpapanggap siya na friend mo. Kasi parang friendship song yun nasa sense ko eh. So, yun nga, balak niya maging friend mo, pero itong tao na to ay ahas. Okay? Yung balak din niyang gawin, magkalat ng kasinungalingan tungkol sa'yo kasi with regards sa card na to, ibig sabihin, maraming tao sa paligid mo na ayaw umalis. Meaning, may mga tunay kang kaibigan. Pero yung isa, na balak niya maging friend ka, ito ay Judas. Magsasabi siya ng kasinungalingan against sa'yo para pabagsakin ka, as you can see here. So, yung iba sa kanila, magpapanggap na jowa mo or maging kayo kung single ka. So, take which resonates na lang and leave what doesn't. Kasi busy ka sa iyong buhay. Siguro ito yung dahilan ba't ka single. Kaya balak nung kaaway mo na magbigyan ka ng tao na magpapanggap na jowa mo, pero yung pala espiya. Yung malungkot pa dito guys, okay, kung sakali man balak nila mag-plant ng jowa mo, yung gagawin nung itong mapagpanggap na lalaki o babae, maging gold digger para mawalan ka ng pera at mawala yung yaman mo. So mag-ingat ka sa papasok ng mga bagong tao sa iyong buhay at maging cautious ka. Huwag basta-basta na gawin mo jowa yung isang tao. Make sure na maging wise ka sa pagpili ng jowa. Kung if ever you're single, okay? Make sure mo hindi siya gold digger or hindi masama yung kanyang pag-uugali, okay? So anyway, that's it, and God bless all of you. Sa pumili ng growth card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang plano ng iyong kaaway laban sa'yo. Kinda like sense na kung sino man ito, siya ay ahas ng lipunan. At itong taon natin na to ay mga agaw, so mag-ingat ka sa kanya.
At na-sense ko rin na hindi siya mabuting kaibigan or kahit na kamag-anak din. It could be somebody na may angelic vibe. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay. Kasi naman to, lumaki yung kanyang ulo. Ma-pride siya. Kasi lagi siyang pinapansin. At na-sense ko nakakairita yung kanyang vibration. Na-sense ko rin na hindi siya mabuting tao. Siguro ay alam mo yung tungkol dito, pero di mo na lang pinapansin. Kasi I kinda like feel na inuunawa mo na lang siya, let's say bilang kaibigan or kamag-anak, or pwede rin katrabaho. Okay, anyway. Let's see what we have. So, ito yung first card mo. So, anyway, ito yung pag-ugali mo. Ikaw ay just na tao. So, yung malungkot ako dito kasi kaklose mo siya eh. Could be friend, could be family, or pwede rin karelasyon. Pero itong tao na to, you know, mahilig siya makipag-away or makipagtalo. Yung balak niyang gawin ay itrap ka. So, siguro awayin ka niya, to be honest, or may gagawin siyang kalokohan para, you know, maging stuck ka or maging stagnant. So, we also have this one. So, if the treasure and real estate, ibig sabihin lang noon na ikaw yung tipong tao na may kayamanan na. Meron ka na sigurong tinitirhan, may sarili kang negosyo or kung ano man, at may lover ka din. Yun yung nakikita ko dito. At itong tao na to, pinipigilan niya kung ano man ang meron sa iyong buhay. I'm not sure kung paano niya ginagawa. Pwede siya nag-i-ill wish or may ginagawa siyang kalokohan behind the scenes. So, mag-ingat ka sa kanya. So far, pinoprotektahan ka ng Panginoon laban sa kanya. Baka yung nangyari dito is kapag, let's say, may pagtatakbo kayong dalawa, nilalayo ka ng Panginoon sa kanya. May mga pagkakataon na hindi natutuloy yung lakad or napapansin mo na napapatira ka sa malayong sa kanya. So, yun yung nangyayari. So, anyway, we also have this one. So, I kinda like seeing na itong tao na to. I feel na napakasinungaling niya. Siguro ito yung tao na nagsasaya kapag meron siyang bagong material na bagay. Masyado siyang materialistic. Yun yung kanyang kaligayahan. So, yun nga. Siguro yung meron na kayong karelasyon dito. So, yung balak niyang gawin, ito yung malungkot. Actually, napansin ko halos lahat ng piles may curse. So, yung balak niyang gawin ay i-curse ka. Magpanggap pa rin siya mabuti sa'yo. Pero siguro yung balak niya ay bigyan ka ng mga bagay na may kulam. At tinatarget niya yung love life mo. Kasi gusto ka niya maging mag-isa or maging stagnant yung buhay mo. Malungkot. Kasi sa ngayon, masaya ka eh. Masaya ka sa iyong buhay. So, you have a beautiful and sweet dream. So, yung balak din niya, you know, parang sirain din yung kagandahan mo. Baka goyoin ka, i-try mo to, gaganda ka. Yung pala, lalong papangit yung kutis mo pag tinay mo yun. Yung mga ganun mang bagay. And, kasi with the sweet dream being here, ibig sabihin, may mga sign ka na galing kay God na hindi mabuti itong taong to. So, if ever si God na nagbigay na sign sa'yo na itong tao na to ay masama, maniwala ka sa kanya kasi, you know, nagbibigay siya ng sign para malayo ka sa mga tao na kagaya nito na ahas sa iyong buhay.
So, you also have this one. So far, if ever you do have a lover, destined kayo sa isa't isa. As you can see. Lesson that we got is this one. So, ito yung nakakalungkot din na yung balak niyang gawin is magkalatan chismis about you. Siguro sa mga nangyari noon, maybe close na close ka sa kanya, may nababangkit kang sekreto sa kanya, so yung balak niya ay ikalat yun. Yung iba pang mga chismis din na kinakalat niya ay hindi naman totoo with the imagination card. Parang haka-haka lang yun. So, with the guide being here, I kinda like see na may pagkakataon na aksidente mo siya mahuhuli na may kinalat tungkol sa'yo or basta mo lang malalaman. Okay? Kasi pinoprotektahan ka ng Panginoon against this person. Kaya parang hinihiwalay kayong dalawa kasi hindi siya mabuting kamag-anak or kaibigan. Or katrabaho din, pwede rin. So, yung the growth being here, so, ito siguro yung meron sa buhay mo na nag-grow ka. Parang ma-asenso yung buhay mo kasi nagkakaroon ka ng bahay, nagkakaroon ka rin ng lover, maganda yung nangyayari sa buhay mo. So, yung balak niya talaga, kontrolin yung buhay mo sa pamamagitan ng curse. Kasi nakita rin natin yung curse dito. So, mag-ingat ka sa kanya at huwag ka nang tumanggap ng regalo or kahit anuman sa kanya kasi may curse yun. Okay? Ginagawa siya behind the scenes. Tingnan natin kung ano pang meron. Okay, nasense ko rin na itong tao na to ay nag-i-ill-wish. So, kaya siguro nandito yung curse. Kasi nakita natin dito. Okay. So, tingnan natin kung ano pa. So, we have this one. In either way, we also have this future in reverse. Ibig sabihin lang nun na kung sino man itong tao na to, ayaw niya maging maayos yung iyong future. Pinipilit niya na hindi ka maging fully grown or hindi mo fully ma-achieve yung mga bagay-bagay na talagang destined sa'yo. Pinipigilan niya yung iyong growth with regards sa love life at ganun din sa iyong career. So, yun yung balak niyang gawin. So, we have the weak in either way. We also have the say. Ito yung nasense ko kagad pang kukulam. So, kung sino man siya, feeling ko, kinukurs ka niya para maging weak ka. Okay? Yun yung gusto niya mangyari sa'yo. At mag-ingat ka talaga sa kanya. So, say ay nandito. So, isa rin sa balak niyang gawin sa'yo is magsabi siya ng mga bagay-bagay. Ipagkalat niya yung chismis tungkol sa'yo at yung mga sikreto mo. So, wag mo nang sabihin sa kanya yung mga sikreto mo. So, we got, you're always on my mind forever in my heart. So, ito yung kinalulungkot ko kasi ang close mo sa kanya. Pero, yun nga, hindi siya mabuti sa'yo eh. Masama siya sa'yo. At saka gusto niya talagang hagawin yung trono mo or ayaw niya makita na angat ka or mayaman ka. So, we have the Tower in reverse. We also have the Yes in either way and we got this. So, ito yung nangyayari. Pinipilit ka ng Panginoon na ilayo sa kanya. Yun yung balak niyang gawin. Hindi mo nakikita closely itong stones, okay? So, with the Tower in reverse, ibig sabihin lang nun na if ever you're really destined sa kinakasama mo, hindi niya yan magigiba. Kasi with the Yes in either way, ibig sabihin lang nun na nakadepende sa sitwasyon if ever your partner will stay or not. Kasi syempre, kung hindi ka naman destined sa yung tao, may mangyayari talaga na hiwalayan pagdating ng panahon, di ba? Pero kung siya talaga ay para sa'yo, you know, mag-i-stay yung connection. So, tinan pa natin kung ano pa.
feel na kung sino man ito, marami na siyang atraso sa'yo. Maybe you're not aware about it. Kasi, siguro yun nga, binibigyan na kayo na sign ni God sa panaginip at kung ano man. Pero binabaliwala mo kasi you are somebody na you're treasuring yung connection. So, kaya siguro ganito rin yung iyong card kasi yun nga, kung let's say kamag-anak mo, kaibigan mo talagang mabait ka, ayaw mo i-let go. So, may mga bagay guys sa kailangan mo i-let go para din yun sa ikabubuti mo. So, ito pa lang, lumabas na agad yung Magician card. So, ibig sabihin nun na itong taon na to, mangkukulam siya. Kinukulam niya, yung balak niyang gawin, kulamin niya yung iyong relasyon. Pwede rin yung iyong career. Kinukulam niya yung mind mo para maguluhan ka sa mga desisyon mo tapos mawala ng passion yung iyong relasyon. Itong taon na to napaka-unjust. Okay, ayaw niya kasi maging balanse yung buhay mo. So, balak niyang targetin yung mind mo para makontrol niya. Para patuloy kang mauto. At hindi mo makita yung mga sign na binibigay sa ng Panginoon tungkol sa taong ito. So, sana magkaroon ka ng clarity of mind. Yung masasuggest ko lang sa'yo is mag-pray ka kay God. I-pray mo kay God na i-alis kung ano man yung curse na nilagay sa ng taong ito, lalong-lalo na sa mind. Siguro nakakapansin na kayo ng kakaiba sa yung mind na siguro madalas sumasakit yung ulo mo or madalas ka naguguluhan, nagkakamali. I see here na it's kinda like dahil kung sino man tong ka-close mo, kina-curse ka niya. Yung mainam na gawin mo guys, kasi feeling ko yung ibang part dito nagawa na niya against sa'yo Okay? So, kung sakali man nagbigay na siya dati ng mga bagay-bagay na kinurse niya sa'yo, i-declutter mo, itapon mo yung mga bagay na binigay niya sa'yo. Mainam yun. Kasi, yun nga, baka may mga curse na yung mga bagay na yun. Tsaka mag-pray ka kay God to protect your connection too with your lover. At tsaka hindi lang yun, yung iyong career din maprotektahan. So anyway, that's it and God bless all of you.